Okay, so we are going to start now our lecture about the nervous system. So when you talk about nervous system, you are talking about, no? Mo ning ginagamit nga term sa atong mga parents, ng mga lolo lola. No, ginanerbiyos ko. No, ginanerbiyos ko, ginakulbaan ko. No, there are a lot of things happening in the nervous system. No, one of your projects for the finals, no, will be a video. Okay, a video about that would be the deadline for that one will be on Sunday. No, Sunday 12 noon. Okay, Sunday 12 noon. You are going to record a 3-minute video if papapiliin ka. Puso. Ay, di ba tapos na kayo nito eh? Puso or ano, di ba? Okay, wag na kayo. Wag na kayo nito. Okay, you are already done with this. No, so iba na yung project ninyo. Okay, so sige, never mind, no? The project for the other sections for BSRT2B, BSN1M, BSMT1A and 1B, your project will be on the deadline will be on Sunday 12 noon, no? Actually tapos na yung mga Radtech 2A nito. If papapiliin ka, ano ang mas matimbang, ang puso or ang isip? Okay? So, ang puso or ang utak? So, you are going to explain your side for 3 minutes if papapiliin ka, puso or utak. Okay? Ma-remember ko eh. Na-remember ko pumasok sa isip ko agad si Danlag. No? Parang, yung explanation ni Danlag noon. Okay, sige. Sige. So, when you talk about the nervous system, you are going to think of three. Okay? These are the three functions of your nervous system. The first one is sensory input. Ibig sabihin, you gather information. For example, you are going to touch yung mainit nung pagluto ninyo ng pansit canton, no, during pre-finals, no? Yung pagluto ninyo, nakatouch ka sa init nga lutuanan, no? Your body senses na mainit ang imong giluto. Okay? So unsay gibuhat, no? You sense. Wala pa yung movement. No? Wala pa yung movement, you sense it pa muna. Okay? After you sense it, you integrate, you process it, nag-ingon na imong brain, hala init. Hala init, tanggala ang imong kamot. Eventually, the result would be a motor output or a response to integrated stimuli. That's why, if tampaon gani ka sa imong nga classmate, no, hindi ka ma-shock or hindi na pwedeng o hindi na mapatihan if hala ang kamot ko lang ang naghulag nga gitampa ta ka. Okay? Why? Because before pa na niya gitampa imo nga nawong, no gihuna-huna yan natampaon ko kaya ni siya. No? So there is needed na kailangan mapag-isipan muna, pinrases muna ng utak mo bago mo ginawa. Okay? That's why, no, I have a case kanina, I have a rape case na na-handle kanina. And I asked the alleged man who raped the 13-year-old child, ba't mo ginawa, sir? No, hindi ko na control yung sarili ko, Dok. Hindi na control? No, hindi ba na control? Hindi mo makokontrol ba? No, you can control, no? Because you have pinasok talaga yung nervous system, ano? Because you have nervous system, no? You think, you process, you do. Hindi pwede na hindi mo man lang naisip bago mo ginawa. Okay? Alam mo kapag ginawa mo, you are going to have consequences. Okay? For example, you cheated in the exam. 'Di ba? Hindi pwedeng natalang lang ng mata mo sa test papers ng classmate mo, no? Hindi na pwede, no? Pinag-isipan mo eh, ginawa mo. That's why you need to really live with the consequences. So when you talk about the nervous system, you are going to think of two, no? 'Di ba? Napag-aralan niyo na to in medical terminology. Central and peripheral nervous system. Ang central, it is composed by your brain and your spinal cord. Kapag naman peripheral nervous system, you are talking about the nerves outside the brain and the spinal cord. Okay? So you have functional classifications. These are sensory. Ibig sabihin, ito yung nagki-carry ng information galing sa labas papunta sa central nervous system.
Yung motor naman or yung efferent division, this one gives the signal for a specific part of your body to move. Okay? So may sensory, no? Nakakita kag likayan, nilikay ka, no giisip nimo dapat nako nilikayan, naglikay ka, that is the motor output. Okay? Okay, so functional, you have two subdivisions. No? We have a somatic nervous system and an autonomic nervous system. Sa somatic, it's voluntary. When you say autonomic nervous system, autonomic, ibig sabihin wala kang control. It's involuntary. Okay? So ano yung mga voluntary? What are the things that you can control? Can you give me example? Skeletal muscles po to. Okay, very good. Ano pa? Other than, no, your skeletal muscles. Anyone? Anyone from the class? Wala na kayong maisip? Okay, so autonomic nervous system. What are the things that you cannot control? Yes, danlag. Breathing po, Dok. Okay, ano pa? Anyone? What are the things that you cannot control? The tuya? Cardiac muscle, Dok. Cardiac muscle, very good. Tesoro. Tuksoon na to ni mga wala naka-open og camera. Tesoro. Okay, absent si Tesoro. Okay, Robles. Wala din si Robles. Okay. Please take note, Amar, ha, yung mga inabsenan ko for today. Tapos you post it on our group chat. Robles, Angel. Ano sino tong Angel? May Angel ba? Itabag Angel. Yes po, Doc. Ano po, Doc? Involuntary po, Doc, is digestion po. Okay, digestion. Agwis. Si Noribel. Brother po, Doc. Okay, bladder. Sige. Okay, so you have some things that you can control and some things that you cannot control. Okay? So this one is the organization of our nervous system. So as you can see, no, you have a sense organs, no, yung mata mo, yung tenga mo, it will be processed eventually the input sa utak mo, and eventually it will be given out by your system through the efferent, no, na functional classification of the nervous system. Pwede mong makontrol, pwede mong hindi makontrol. So yung makokontrol mo most of the time or all of the time, it's the skeletal muscles. Yung hindi mo naman makokontrol, it would be your autonomic or your involuntary, no? That includes the sympathetic or the parasympathetic. Okay? So there are a lot of support cells that is present in your nervous system, no? Yung kapag sinabi mong nervous tissue, no, na support cells, these are the glial cells or the neuroglia. Okay, ano yung mga supporting cells? We have the astrocytes. So from the word astro, it's star shape. No, it's a star-shaped cell, no? And this forms barrier between the capillaries and the neurons. Okay? So ito yung mga nagko-control ng chemical environment of the brain. Yung microglia naman, they are like spiders, no?
they usually are responsible for protecting, no, protecting your brain from the different na mga um the mga organisms because these are the monocytes of the brain or the nervous tissue. Ibig sabihin, ito sila yung mga white blood cells na makikita mo sa nervous tissue. Okay? You also have the ependymal cells, no, which is responsible for lining the cavities, the brain, and the spinal cord. Okay? So, sila yung responsible sa pag-circulate ng CSF. Okay? Yung oligodendrocytes, this is a very important supporting cell because this one produces myelin, which is responsible for the insulating factor or it insulates the nerve fibers. Okay, di ba? Yung tinuro ko sa inyo before that yung oligodendrocytes, they are responsible for insulation. Ibig sabihin, nilalagyan mo ng insulator ang nerve. Bakit? Para hindi makaalis ang nerve impulse. Okay? Kasi if wala yan diyang myelin, yung mga nerve impulses, they are going to go out. Okay? Lalabas yan sila sa katawan ng tao. Okay? Lalabas yan siya. Sa katawan ng tao. Lalabas yan siya sa nerve fibers. So, kapag lalabas yan siya, magkakaroon ng problem delivering yung impulse galing sa A to the B. Okay? May mag-agi-agi pa na siya, mga abot-abot pa na siya dira, no? Before siya malabot sa letter B. Or hindi gid siya kaabot in the first place. Okay? So, yung neuroglia, they divide. Yung neurons ninyo do not. Because your neurons, just like your heart muscle, it will not be, no, regenerated. Ibig sabihin, hindi na yan siya magkakaroon ng anak pa, hindi na yan siya dadami. Kung if tumanda ka na at nasira na yan siya, sira na yan siya. Just like your nephrons, your neurons, and your cardiac muscle. Kaya hindi lang dapat ang protektahan mo yung puso mo, no? Ang protektahan mo yung utak mo at yung kidneys mo. Okay? So dili kadlaw gyud si Queen nga dapat protect yun ang heart, no? Kinsa man naga kadlaw-kadlaw diri, no? So kailangan you protect your heart and you protect your brain and you protect your kidneys. Mao na, no? Dili ka uyab-uyab nga dili ka sure. Okay, mag-study ka para ma-protect imong brain og dili mag-inom og sige soft drinks para dili madaot ang imuhang kidney. Okay? So mauna siya ha, no? Too much sweet can kill you gyud, ha? Too much sweet can kill you. So most brain tumors are gliomas, no? They are from the neuroglia, no? And most brain tumors involve the neuroglia cells, not the neurons, and they are responsible for cancer. Okay? Yung mga supporting lang, yun pa yung mga nakakakos ng cancer. Yung nerves mo, hindi yan siya nakakakos ng cancer. It's the supporting lang. Okay? Yung support cells naman of the peripheral nervous system, you have two, no? You have satellite and you have Schwann. Yung Schwann, that's the oligodendrocyte version of the peripheral nervous system. Okay? Uulitin ko. Yung peripheral nervous system mo na version ng oligodendrocyte is the Schwann cells. Okay? So they are the ones responsible for forming myelin sheath. Yung sa satellite cells naman, they protect neuron cell bodies. Okay? So you are going to study about this. Okay? So cell body, nucleus, no, large nucleolus. Okay? So as you can see here, no, you have the what's this? That's the nucleus. Okay? And nasa palibot mo, yung nissel substance, yung mga ito, it's the dendrites. It receives the information from the axon terminal. No? So, ang nag-attach diri mao ng axon terminal. Okay? Eventually, ang nucleus nimo, ang imuhang mitochondrion, etc., yung axon mo, it will deliver it to the axonal terminal. So, you have the axon and you have the dendrocytes. Okay? Remember, no,
that one axon, one Schwann cell, no, naagyo na space between, anang tawag sa space nga ana is the node of Ranvier. Okay? Ang node of Ranvier, mura na siya, ingon ako before, it's a stoplight or it's a siya ang naga-push sa imuhang connection. So from one cell, one Schwann cell to another, ang nagpupush niyan is the node of Ranvier. Okay? So what are the extensions outside the cell? No, you have the conduct impulses toward the cell body, it's the dendrites, no? Yung axons, it's conduct impulses away from the cell body. So you only have one axon and you have many dendrites. Okay, take note. You have one axon and you have many dendrites. Okay? So axons end in axonal terminals as you can see kanina, no? And the axonal terminals are separated from the next neuron by a gap. Ang tawag doon, synaptic cleft. Okay, yun yung pinapag-aralan natin before in the in the muscular system. Yung synapse naman, these are the junction between the nerves. So as you can see, no, you have the presynaptic membrane. Ito yung synaptic vesicles na nagko-contain ng different na mga neurotransmitters and eventually pupunta yan siya sa kabila to give the impulse in the postsynaptic membrane. Okay? So Schwann cells produce myelin sheath. Yung nodes of Ranvier, siya yung gaps. Siya yung nagpapabilis. Nang mura na siya, murag checkpoint nga ginapa-push niya. Pag moabot sa isa ka node of Ranvier, push na niya. No, murag siya ang nagapahatag og push para pag abot dito sa next stop, push na pod, push hangtod maabot siya sa axonal terminal. Okay? Mas paspas siya because ngano man mas paspas siya do kay naman siya i-checkpoint, no? Kay ang kanang checkpoint nagahatag sa mas paspas nga push. If isa lang ang naga-push, no? If isa lang ang naga-push, mas dugay. No, for example, kung ang naga-push kay naa lang diri, no, if this is your no nucleus, this is the dendrites, tapos meron kang axonal terminal. If diri lang naga-push, basi hasta lang na diri iya nga kaya. Okay, pero if naa kay checkpoint every now and then, no, every now and then, paspas and ma-sure nimo nga moabot gyud siya sa punta. Okay, that's why you have nodes of Ranvier. Okay? So, sa multiple sclerosis, ang nasisira is ang myelin sheath. That's why, if sira yung myelin sheath, anong nangyayari? Anong nangyayari? Gaadto bisag asa ang connection. Okay? So, dili na siya kaabot sa next nga part sa imo nga nerve. Okay? So you have neuron cell body location. So you have your gray matter, cell bodies, and unmyelinated fibers. You have your nuclei, which are clusters of cell bodies. Excuse me. So you have functional. Again, you have functional classification of neurons, no? As mentioned kanina. You have sensory and your motor. Okay, review nyo to. Yung proprioceptors, etc. No? These are important things, no? Baka lalabas sa exam. Okay? So, yung neuron classification, na-discuss na natin yan. You have yung papunta sa utak, that's the afferent. Yung papunta labas, galing sa utak, it's the efferent. Okay? So, Doc, meron bang different classifications ng neurons? Yes. And first of which is multipolar. So, ibig sabihin, pag sinabi mong multipolar, marami siyang extension from the cell body. Pag sinabi mo namang bipolar, hindi yan sakit sa utak, no? It's a one axon and one dendrite. Okay? So, actually, one axon, one dendrite. Okay? Unipolar naman, no? You have short single process leaving the body. Meron siyang isang papupuntahan na isa lang. Okay? That's why it's a short single process. Okay? So how does neurons function? First is irritability. Ibig sabihin, it has an ability to respond to stimuli. No? Kung kusion ka sa imong classmate or kung may katol sa imong lawas, you are going to respond to it. No, kasi you are irritated, di ba? If you are irritated, unsa may buhaton nimo?
sumbago nimo, di ba? You react to the irritation. No, you react to the stimuli. If kuhiton ka sa imong classmate unsa gibuhat nimo, mutalikod ka. You react to the stimuli. If holding hands ka sa imong crush, magtan-aw ka sa iya. You react to the stimuli. Okay? So ano pa? Conductivity. It is able to transmit impulses. Because iisipin nyo, parang kuryente yan. No? Parang kuryente yan. So when you have this nervous system, no, literal na kuryente yan. Okay? Walay labot anang kuryente nga ma-feel nimo sa imong classmate kung magbanggaanay kamo sa may Gaisano Grand ha. Hindi na siya amo ang ginamin ko nga kuryente, no? Ara iya, it's more physics na siya. Okay, aring conductivity, it's more inside the body. Okay, remember that your nerves are like murag kuryente, agyanan sa kuryente, no? So, the plasma membrane at rest is polarized. So, ibig sabihin, no, fewer positive ions are inside the cell than outside the cell. So, pag sinabi mong depolarization, yung negative na potassium, yung negative na nasa loob ng nervous tissue, ng nerve, magiging positive. Okay? Kapag depolarize, no, ibig sabihin, napupunta ang positive galing sa labas sa loob ng nerve. Okay? So, if muagi ang kuryente ani, positive, 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 positive. Ana. No? So, kung mag-negative na po, wala na yung muagi nga kuryente, mubalik na po na ang positive sa taas, negative, 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 negative. Okay? Because it's the resting state. Kapag magkakaroon ng stimulus, magkakaroon ng transfer ng positive from outside to the inside. Okay, yan yung tinatawag na depolarization. Papasok ang positive na sodium sa loob kaya nagkakaroon ng depolarization. Okay? So, yung action potential, it's the rush, no? Ibig sabihin, yung pagpunta ng sodium sa loob at paglabas ng potassium sa labas. Yun lang yun, no? Action potential is just like that. Papasok yung potassium sa loob, yung sodium sa loob, yung potassium labas. Ano ang gagawa? Sino ang gagawa nito? Sodium-potassium pump. Okay? So, this one requires ATP. Okay? Yan. So you need to have synapses, no? You have to have the synaptic cleft in order to have the process. Okay? So yung reflex is the rapid, predictable, and involuntary responses to stimuli. Pareho ganitong best example kung nainitan ka, no? Kung naamay natandog ka nga talom or init, no? Ginatanggal dayon nimo yung mga kamot. Okay, that's normal because that's a reflex. Okay? So, pag sinabi mong reflex arc, it's a direct route from a sensory neuron to an interneuron to an effector. Ibig sabihin, nag-touch ka, you process it, tinanggal mo, that is a reflex arc. Yung pinagsasabi ko kanina, that is a reflex arc. Okay? Yan, reflex arc. No? If you are going to try, no, if ibanggaon ninyo kanang dira gud sa baba sa imong tuhod, no? If you are going to do that one, unsa ginabuhat sa imong tiil? Nagasipa-sipa siya, right? No? Unsa may ginabuhat nga mga bully ni mga classmate, ang imong kamot, ang imong siko ginapitik nila, no? Ang ginabuhat naton dati ano? I don't know, sa amon panahon ng lighter. No, I don't know if that still exists sa inyo ng lighter tapos ginapaandaran sang kuryente tapos maghulag-hulag imong kamot, no? Because there is a reflex arc din also. No, it exists here. Okay? So what are the types of reflexes? We have the autonomic and the somatic. Okay? So autonomic, it's the smooth muscle regulation, no, regulation of glands, heart and blood, etc., etc. Okay. Now let's talk about the CNS. So yung CNS mo, when you are still young, when you are still a fetus inside the body, there is the development. Galing lang yan siya sa isang maliit na neural tube. Just like this. No? Yan. It's just like a neural tube na eventually nag-develop na maging utak at naging spinal cord.
Okay? So, anong nangyayari? The neural tube becomes the brain and the spinal cord, and the opening of the neural tube becomes the ventricles, eventually leading to a four-chamber within the brain, and it is filled now with cerebrospinal fluid. Okay? So sa madaling salita, yung tubo naging utak, sa loob ng utak may tubig which is the cerebrospinal fluid. Okay? So what are the different regions of the brain? No, you have the cerebral hemisphere, the diencephalon, the brainstem, and the cerebellum. Okay? So, no, na-discuss na natin to when you were still in medical terminology. Pag sinabi mong cerebral hemisphere, you are talking about the cerebrum. No? Pag sinabi mong cerebrum, meron kang different parts. No, you have the frontal lobe, the temporal lobe, you have the parietal lobe, and the occipital lobe. Okay? This is the children, this is the frontal lobe. Ano pa? This is the parietal lobe, temporal lobe, and the occipital lobe. Okay? So diencephalon, remember that your diencephalon is composed of your hypothalamus, the thalamus, the epithalamus, no, etc., etc. Okay? So maunang makita nimo sa sulod. That's the diencephalon. You have now the cerebellum, no children? Ano ang function ng cerebellum? It's for your balance and movement. Okay? Ang brainstem mo, that is a crucial part of your brain because it is responsible for maintaining basic life support. Ibig sabihin, yung pagginhawa mo, yung pagtibok ng puso mo, at pagkontrol ng tiyan mo, it is because of the brainstem. Okay? Yung vitals mo, yung mga vital na ginagawa ng katawan mo, the vital processes of your body is being controlled by the brainstem. That's why if you have tumor, you have a vehicular accident, no? Tapos nabagok ka, tapos napuno to ng dugo dito, mapupush tong brainstem pababa, eventually, maiipit yan, mamamatay yung pasyente. That's why we doctors, anong ginagawa namin? We give a fluid na makakaalis nung namumuong tubig dito sa loob. Okay? Para dili makompress ang brainstem. Bakit man daw kung mag-compress ang brainstem, ano mahitabo sa pasyente? Cardiac arrest. Okay? Nga naman. Kay nga no, because ang imong brainstem responsible sa pag-control sa imong breathing and sa imong heartbeat. Okay? So you have different parts of your cerebrum, no? You have the central sulcus. Remember central sulcus? It divides the precentral gyrus and the postcentral. It divides your frontal lobe to your parietal lobe. Take note. Take note ha, unsay purpose ha? Central gyrus, it divides the frontal lobe and the parietal lobe. Unsa na pod ang naga-divide sa imo nga parietal lobe o sa imo nga occipital lobe? It's the parieto-occipital sulcus. Okay? Ano ang naga-divide sa imo nga temporal lobe o sa imo nga parietal and frontal lobe? It's the lateral sulcus. Okay? So sabi nila, the more gyrus you have, ibig sabihin, the more kulubot in your brain you have, the more intelligent you are. Kaya nga sabi ko sa mga third year, no, iti-test nila yung mga undergrads, no, kung barato lang unta ang CT scan, mas gwapo gid nga maisip, no, if that is really true, no. Sabi nila yung kay Albert Einstein daw, napaka gyrus na maraming gyrus, maraming kulubot yung utak kaya matalino, no. So how do you insult your kaaway if meron kang kaaway? No? If mag-away ka mo duwa, no? Dili na katong ano, mama mo, ano to sa may palabas na Kontrabida Academy, no? Mama mo mababang lipad, no? Wag mo sabihin 'yan. Sabihin mo sa kaklase mo, no? Sa kaaway mo, no? Yung utak mo walang gyrus, no? Ganon, no? Para at least masabi mo na, no? Wala kang gyrus, hindi ka matalino kasi wala kang gyrus. Okay? The more gyrus you have, the more intelligent you are. Yan yung sabi nila. Okay? Mauna sa sunod, kung mag fourth year ka mo, pa-CT scan ka mo.
no? Ta i-compare nyo inyo nga utok kay espero. Kung damo gid man kulubot kay espero, tuod gid man na nga mas bright siya. Okay? So kung pagtan-aw mo, ay hala, no? Cute, cute gamay lang ang kulubot sa akong brain. Okay? No, kabalo ka na. Okay? Nga ay hindi ka maka-answer sa exam. Okay, gamay ang kulubot mo sa imong nga brain. Okay? No, the surface is made of ridges, no? It's the gyrus, no? Yun yung parang kulubot, and the grooves yun yung paloob. Okay? Yung grooves yun yung sa loob. Okay? Yung grooves sulcus, no? The sulci. Sulci is the plural. Gyri is the plural. Gyrus is the singular. Okay? So you have different lobes of the cerebrum, no? You have the frontal, you have the parietal, you have the occipital, and the temporal. Yung frontal mo, anong function ng frontal? No? Studyhan ninyo niya, especially for the quiz B, no? If you really are aiming to be exempted for the finals, no? Please study the pictures because the final round will be some of it. Actually, the grand finals will have at least 50% pictures. Okay? So, hindi siya basta pictures, na pictures. Naapod tayo pictures sa atong quiz. 'Di ba naka-post naman ko? So, pag moingon nga laboratory quiz or laboratory quiz elimination, it's a picture. Okay? So, hindi man kayo nag-picture noong midterms and pre-finals, but we have a lot to ask in your finals. Okay? Kasi, no? Basta, you study the pictures, especially the ones in your book. Okay? So you study this, pag sinabi mong somatic sensory area, no? It receives impulses from the body's sensory receptors. You have the primary motor area. No? This one is the precentral gyrus to. Okay? This one is post-central gyrus. Okay? So anong ibig sabihin yan? Yung somatic sensory area mo, precentral. Yung primary motor area mo, it's the post-central. Okay? Yung responsible, no, for the person to speak, no, that part of the brain that is responsible is what we call the Broca's area. Okay? So ito yung sinabi natin, no? You have the different parts of your brain, no? You study this, no? Baka ito yung lalabas sa final round ng Quiz B. Okay? Sa difficult round. No? Pwede na ko ni tabunan. Okay? Pwede na ko ni itanggalon, no? Pwede na to ni tanggalon. Tapos tatanungin ko, what part of the brain, if you are going to have damage on this area, what will be the affected part of the body? Okay? It's the eye. Okay? So, Dok, nga relevant ni siya, Dok, nga may amusin ni. If, may aram ko din nga mga blood vessel diri. No? If I am going to explain this sa mga pasyente, may ara man guna diri nga mga blood vessel. No? Ang part sa ni nga sang aton utok, may mga different na siya nga blood vessel. So if may part na diri nga nasupunan, no? For example, may ara ka nga na stroke diring area. Hindi na makakadto ang blood mo diri, no? So naguba ang parts ng brain mo sina. Maapektuhan ang ano? Ang arm, ang elbow, ang forearm, kag ang hand. Amo na ang iban nga pasyente, kung ma-stroke sila, anong hindi nila mahulag? Ang arm, ang elbow, ang forearm, ang hand. Because may nasupunan nga ugat sa ilang nga utok nga naga-deliver sang oxygen ari nga part. Nagets ninyo? No, amo na nga may mga ang mga pasyente mabalaan namon kung diin nga part sa ilang nga brain ang affected because there is a specific part in your brain nga makakontrol. Okay? So amo na no? Amo na siya ang pinaka simplest way to explain sang amo sini. Okay? And you also study what is this called. Okay? Baka ipapalabas ko to sa quiz B, no? Baka ito yung makaka-winner sa inyo, no? Ano ang tawag sini? Okay, what is this called? May pangalan to. Okay, may pangalan to.
No? Baka lalabas yan sa quiz B. I hope you are taking down notes, ha? No? Cerebral areas involved in special senses, no? The taste, the visual area, the auditory, and the olfactory. Okay? Ano pa? Pwede ding, no? There are interpretation areas, no? About your speech, about your language comprehension, and the general interpretation area. Okay? So sabi ko nga, maraming pwedeng ilabas sa quiz B. Maraming pwedeng ilabas sa quiz sa picture-picture. Okay? You need to study. I want you to familiarize this. No? Last na ito. Ibigay nyo na ang lahat. Okay? You give your all because this is the last chapter of the book. No? You memorize everything. Utak at puso na ang pinag-uusapan dito. Okay? So, affected din, no? If you are going to end the semester, you will be happy and your heart will be happy. If you are going to fail the subject, you will be sad and your heart will be sad also. Okay? So, as much as possible, I want everybody to pass. But if you cannot pass the subject, I am sorry, but you are going to fail. Okay? If hindi mo na-reach yung 75, I am sorry. You are going to fail. Okay? So, alam nyo naman that I am doing my best to give you bonuses. No? Bonuses, even simple nga, comment na lang, oh, gina 1 point na lang gina nako para makapasa mo. No? Ang essay nako, 1 points each sa may inyong laboratory exam para ma 5 points bonus. No? Tapos, ang ibutang mo lang dito, my favorite part is, agoy, wala pa ginahuman. No? So, 5 points to ha, ang bonus. So, ang iban, nagsurorobra ang score kay almost perfect. No? Ang iban, nakapasa tungod sa bonus. No? So, wag niyong baliwalain ang bonus ha, because bonus is a big deal to my subject because it might make you pass or it might fail if dili ka makakomply. Okay? Gray matter, it's the outer layer. It is composed mostly of neurons and cell bodies. Ano pa yung iba? No, it's the white matter, etc., etc. Okay? So, tatandaan nyo that the different parts of the brain has its different function. Walay pasimple-simple lang na dira sa brain, no? Tanan na sila may function. Okay? Tanan na sila may function. So your diencephalon is composed of 3 different parts. No, you have the hypothalamus, the thalamus, and the epithalamus. Okay? So marami ng pictures, ha? Marami ng pictures na nakikita dyan. No? So yung thalamus, no, it surrounds the third ventricle, no? And it is the relay station for sensory impulses. Ibig sabihin, if this is your brain, no? Siya dira sa part sa imong brain ang nahimo nga major terminal. Okay? So coming from kung amo ni imong nga spinal cord, no? Kung may impulses ka halin sa imong nga kamot, maagi anay na siya sa thalamus before yan na i-distribute sa different parts sa imong nga brain. Okay? So siya ang ikaw makadto ka diri. Ikaw makadto ka diri. So siya anay ang mahimo nga stopover before na siya i-finalize or kung diin mo siya i-diretso. Okay? So, siya, transfers impulses to the correct part of the cortex. Okay? Nagets nyo ba? So, ang impulse nimo nga halin sa imong nga kamot, mag-agi na ang kuryente paabot sa imong nga brain before na siya mag-adto sa imong nga specific part sa imong nga brain, maagi anay siya sa thalamus. Okay? Moagi sa na siya og thalamus para i-distribute niya on that specific part of the brain. Okay? So sa hypothalamus, no, it's under the thalamus, no. It helps regulate the body temperature, it controls water balance, and it regulates metabolism. Marami ang sumagot sa inyo na yung major na endocrine organ is the hypothalamus. What's the correct answer, children? It's the pituitary. Okay? Hindi siya yung hypothalamus, ha? It's the pituitary. That's one of the mistakes of Miss Espero. No? Di ba, Day, no? So, isa mo kamali is peritubular capillaries. Ang isa mo kamali kay ang hypothalamus. Okay? So, number 22 na siya. So,
hypothalamus is an important part of the limbic system, no? And the pituitary gland is attached to the hypothalamus. Okay? Yung epithalamus naman, dito mo makikita ang pineal gland or the pineal body. Okay? Now, let's talk about the brainstem. Yung brainstem mo, no, you have the midbrain, the medulla oblongata, and the pons. Yung midbrain, it is mostly composed of tracts of nerve fibers. It is the one responsible for the vision and hearing. So doon ang reflex centers, ha? Hindi talaga yung like the processing part, no? Siya lang ang reflex center. Okay? Ang processing part for your vision is the occipital lobe and sa hearing naman is the temporal lobe. Pero yung reflex center mo, it's the midbrain. Okay? Take note ha, may difference yan. Baka lalabas sa exam. So, yung cerebral aqueduct, doon mo yan makikita sa midbrain. No? Doon mo makikita ang part ng third and fourth ventricles. Okay? The cerebral aqueduct is the one responsible for producing the cerebrospinal fluid. Okay? So, siya ang nagpo-produce ng CSF, the cerebral aqueduct. Yung pons naman, no, it's the bulging part of the brain and it is responsible for breathing. Okay? So, siya ang responsible sa breathing. Medulla oblongata, mas marami. Vomiting, swallowing, breathing, blood pressure regulation, heart rate control. Based sa akon nga gipang istorya kay ina, I want you to think. Dok, na disgrasya ang pasyente. Nagsuka siya. Why? No, kay may na-learn ka na eh. 'Di ba sabi ko kanina, your brainstem, no? Your brainstem is the most important of part of your brain. Kasi no, nandun yung mga part ng mga vital mo na mga organs, vital mo na mga processes. So, with this statement or with this slide, may explain mo na nga ang pasyente kung madisgrasya, kung magsuka, delikado. Why? I want to hear voices from Picoy. Saan si Faith? Wala si Faith? Absent si Faith? Okay. Belarmino. Amar, take note ha. Belarmino? Wala din. Okay. Bianca. Stephanie. Wala din. Okay. Sige. Malitok. Absent din. Okay, why are maraming absent? Ilan nga kayo sa klase? I think you are 41. Ilan ba kayo? Maraming absent ha. Sige. Yes, Belarmino. Sa Mandong? Sa Jilly. Yes, Robles. You have an answer? Wait lang. Ang pag, suka sa, Doc, kung magdisgrasya, is delikado kay maaring, siya ng senyales ng paglala sa kondisyon, lalo na sa, sa may head injury o internal bleeding. So, maunang kailangan dalon sila sa hospital para i-check up kag ma-CT scan.
Oo. Walang thank you. Amo ganito day ang pamangkot ko. Based on your learnings for today nga ka magkasuka-suka based on the different parts of your brainstem. Espero. Any idea? Nga ka magsuka. Nga ka magsuka. Di ba hambal ko kaina, if maapektuhan if may ara ka nga na disgrasya ang pasyente tapos nabagok ang iya ulo, posible nga nagdugo sa sulod, right? No, if magdugo sa sulod, pwede nga ma-push ang imo nga brainstem. Okay? So if ma-push ang imo nga brainstem, remember that one of your brainstem is the medulla oblongata, which is responsible for vomiting. So, kung nagsuka ang pasyente, ibig sabihin, nag-start na compress ang iya nga brain, maipit ang iya nga brainstem, no? Maipit ang iya nga brainstem, eventually, nag-start na ipit iya nga brainstem, nga ma-trigger na ang pag-vomit because the vomiting center of your brainstem is being affected already. Okay? Kay naipit naman ang imo nga brainstem. So ang function pud baya sa imo nga brainstem is vomiting. So once naigo na siya, na-irritate siya, na-trigger siya, magsuka ang pasyente. No? So ibig sabihin kung magsuka dira ang pasyente, yes, lala na siya, but you need to think na pwedeng may ara na siya nga compression nga nagahitabo kay nagasuka na ang pasyente. Okay, nagets nyo ba? Nagets nyo? Oh, ara pinaka last of vomiting. Okay? Vomiting. So kung naipit nagasuka ng pasyente, ibig sabihin naipit na ang iyang medulla oblongata. Okay, amo lang ang gusto ko mabatian. Okay? So naga-trigger na doc, naga-trigger na ang or na-irritate na ang medulla oblongata, that's why nagasuka na ang pasyente. Okay? Nagets ninyo? 'Di ba ang permin nyo na mabatian kay no? Iano siya nagsuka ng pasyente, doc, delikado na, no? Why? Ngano delikado? No? Hindi lang ta didto sa ilang mga kuno-kuno. No, that's why we are teaching you science. There is an explanation actually. And the explanation is that nako-compress yung brainstem, specifically the medulla oblongata, kaya nagsusuka yung pasyente, and that is not a good omen because it just shows na meron ng pamumuo sa loob ng utak, naiipit ang utak. Okay, nagets ninyo? No, dapat at least man lang no, magbuot-buot no, kanang mga magbuot-buot ninyo nga mga tita, lolo, lola, nanay, tatay. No, you are the one. No, dili tay kay naipit man gud tay. No, mao nang reason nga nagasuka siya. No, mao nang delikado na. Okay? So kung maipit ang brainstem, maipit ang medulla oblongata, ano mahitabo sa pasyente? Magbaba ang heart rate, pwede mag-cardiac arrest, hindi maginawa ang pasyente, magnubo ang BP sa pasyente. Maano ang pasyente after? Mapatay. Okay, nagets ninyo? That's why it's very important that you know about the medulla oblongata. Okay, it's a very crucial part of your brain. Okay, yung cerebellum, if magsustroke ka sa part ng cerebellum, you have just problems with balance. Okay? So you have problems with balance. Okay? Cerebellum is your mini brain. Okay, what's the protection, no, part of your central nervous system? It's your scalp, the skull, and the meninges. Okay? Yan. So, ano yung nagpo-protect sa CNS mo? It's your CSF and your blood-brain barrier. Okay, so what are the different parts of your meninges? You have the dura, no? It's the most external part. Yung sa baba ng dura, it's the subdural, no? Then after the subdural, you have the arachnoid. It's called arachnoid because it's web-like. Okay? And sa baba nun, it's the pia mater. No? Ay, yung sa baba ng arachnoid, it's the subarachnoid space. And you have the pia mater in it. It's the one nga nagadikit sa imo nga brain. Okay? The CSF naman is just like your blood,
However, it's one of the cleanest part of your body. It's the cleanest fluid of your body. Okay? So ano to? It is similar to blood plasma composition, and it is composed or it is formed by the choroid plexus. Don't worry, I hope if makaya sang amon nga anesthesiologist, no, if naa siya operahan, naa sila operahan this coming Friday, no, I would request sa iyahan na makakolek siya og CSF so that I could show it to you. Okay? The CSF. No, budlay makakita CSF, ha. You can only see that one if you are an anesthesiologist or you are a medtech. Okay? So very rare lang pud gani na nga gina undergo na siya sa processing sa laboratory nga gamay, no? So para at least hindi ka mamamanol nga amo ni siya ang CSF. Okay? It's one of the cleanest do siya na ang makita mo nga gasidlak-sidlak nga tubig, no? Pag matulo na siya, it's one of the no, makaingon ka nga perfect nga water, no? Kay grabe ka clear, grabe ka shiny, no? Fluid of your body. Okay? Dili na nimo makita kay nasa sulod sa imong brain. Okay? So, your cerebral aqueduct produces the fluid, and these fluids are being rotated inside your brain and spinal cord. Okay? So, no, as you can see here, no, you have different ventricles. Yung mga ventricles, no, ayaw mo ka-confuse sa ventricle sa heart o ventricle sa utok. Ang ventricle sa utok, agyanan lang gina siya sang tubig or sang CSF. Ang ventricle sa may heart, agyanan na siya sang dugo. Okay? So, ang ventricle sa utok lang gina siya makita, hindi mo na siya makita sa spinal cord. Okay? Pero ang lapit sa spinal cord nga ventricle, it's the fourth ventricle. Okay? So you need to study also the pathway of the CSF. Okay? You need to study that because lalabas yan sa exam. Saan dadaan yung ang CSF? Okay? Saan dadaan ang CSF? Ito, no? So as you can see, meron yan siyang pathway. So you need to study about the pathway. Okay? Lalabas niya sa exam. So blood-brain barrier includes the least permeable capillaries of the body. No? It's useless against some substances, fat and fat-soluble molecules, respiratory gases, alcohol, nicotine, and anesthesia. Okay? That's why when people smoke, do you smoke? Dituya, do you smoke? Yeah, ayudi, atik-atik. Na hindi ka nagsismoke dituya? Hindi. Okay. Sino din? Costello. Si Ruel. Do you smoke, Ruel? You don't? No? When you smoke, it's very amazing that you are going to feel it in seconds. No, that time nga simhuton nimo ang sigarilyo, no, you are going to feel it no sa imo nga utok dayon. You are going to feel high, no? Amo nang iban na addict na sila sa nicotine because the gases from the smoke travels fast to your brain. Okay, that's why no, gamay lang nga simhot or gamay lang nga huyop sa imo sang sigarilyo, ma-feel na nimo dayon ang aso sa sulod sa utok. No, you are going to feel the nicotine already. Okay, ano pa? Yung alcohol. No, if you are going to drink a lot of alcohol, no, eventually mapupunta sa utak, no, maunang gamaoy. No? Hindi na makauna-unag tarong. Ano pa? No? Mag-adto ka sa CR kay nakainom na ka, no? Mag-blur-blur di mo pananaw, no? Mag-cross-cross na yung mga tiil, no? Di ba? Sino man pala inom itsura diri man? Be. Tanaw ko pa, no? Ang pinakagrabe magkadlaw diri si Danlag eh. Sa inom-inom. No? Gabi ka mag-inom dai? Hindi man. Hindi naman, Doc. Okay, moderate lang ha. Kung mag-inom ka mo, moderate lang ha. Huwag niyong i-damage ang medulla oblongata ha. Huwag mag-drive kung lasing. Okay? No? So, amo na lang chances nyo, no? Kung mag-inom ka mo alcohol, no? Kung may crush ka mo sa medtech, no? Lakad to ka mo sa may, syempre, no?
lakat-lakat, tapos syempre magpa-assist ka, di ba? Because the alcohol goes into your blood-brain barrier and to your brain. No? Di na nako kaya maglakaw. Ana dayon. No, atik-atik gud to. Wa gud siya nahubog. Okay? Di ba? No, bantay lang mo ha. No, respiratory gases. No, traumatic brain injuries. No? Slight or mild brain injuries, bleeding or tearing, etc., etc. Okay? Cerebral edema, subdural edema, etc., etc. CVA. Cerebrovascular accident is called stroke. Okay? Wag niyo nang sasabihin sa no, yung sa mga kakilala nyo, ay, na-stroke mong guna siya ma. Do not use stroke anymore. What I want you to use is cerebrovascular accident. 'Di ba? Ano gani ang stroke sa heart? It's myocardial infarction. Okay? Ang stroke sa utok, it's cerebrovascular accident. Tinuro ko na yan sa inyo last sem, ha? No? So, pag sinabi mong cerebrovascular accident, it's the stroke. And you are going to what? No? To explain, no? Kung ako ang mag-explain sini sa pasyente, no, amo ni. No, I hope maintindihan niyo, no? Ma'am, may duwa man gud nga klase nga stroke. No, ang isa ka stroke is nasupunan ang iya nga ang iya nga ugat sa ulo. Ang ikaduwa, naglupok ang ugat sa ulo. Okay? That is what you call ischemic infarct or ischemia. The second one is rupture. Okay? Again, anong isa? It's ischemia, no? Ischemia. The second one is rupture or bleed. Okay, ito, if this is the ugat, na inisupon. So, dili na maka-flow ang dugo diri. Sa may piyak naman, sa may bleed naman, if this is the ugat, no, na inibuto, no, nagawas ang dugo dira, mao nang nagka-stroke ang pasyente. Okay? So, ma'am, may duwa ka bilog, no? It's the stroke nga nasupunan, it's the stroke nga naglupok. Pero if ang imong pasyente nagaulian, no, for example, naga-arang-arang iya pamatsyag, after niya ma-stroke, it's the ischemia. Pero if ang pasyente comatose diretso, no, that is rupture. Okay? So, kung pasyente, for example, nagkiwi lang ang baba, no, nag-slurring of speech, ibig sabihin, hindi nakakaintindi sa iya nga ginaistorya, no, pwedeng ischemia lang na siya. No? Pero ang pasyente, kung natumba, na diretso bagok iya ulo, natumba siya, or whatsoever, possible nga nagka-ischemia, nagka-rupture ang pasyente. Okay? Alzheimer's, no? You just have to study about it. No, spinal cord, these are just nice to know. Okay? So, you study the spinal cord anatomy, baka lalabas sa exam. Okay? Structure of the nerve, no? You study about endoneurium, perineum, epineurium, parang muscle layer lang yan, ha? Yung epimysium. Do you still remember? Epimysium, myomysium, etc., etc. Okay? Sige, hindi ko naman ilalabas to sa exam, no? Intayin nyo na lang if magme-med school kayo, i-memorize nyo yan lahat. Okay? May mga pangalan yan sila lahat, actually. Okay? Especially this. Okay? Ito yung mga kryptonite ng lahat ng med student. Now, this is what we call the brachial plexus. Okay? And this one is the sacral plexus. Okay? Kita mo ani? Kani? Every kurit na dira, nanay pangalan. Okay? Nanay pangalan tanan. Okay? And you are going to memorize it when you go to med school. Okay? Start nag-memorize ani, espero ha. Nang-expect kung mag-med school biya ka. Okay? Kamo ni Ocares, ni Candole. Ambot lang si Candole ni mag-volleyball man ni siya. Si Danla, kinsa pa man to, si Bayantol. Taas pa ng score ni Bayantol, di ay gani ha. No, si Picoy. No? Ato mga basta mag-study mong maayo. Okay? Sige. Autonomic nervous system, no, divided into two divisions, sympathetic and parasympathetic. Okay? Sige. Na-studyan naman ninyo, di ba? Kapag sympathetic, it's the tawag nito, fight or flight. Parasympathetic, it's rest and digest. Okay? Ano ganing gihatag ko nga example? Isipon mo na lang kung gi-hold up ka, no? Kung gi-hold up ba ka, no? Matindog pa na pitoy mo, hindi. Hindi na.
Okay? Because hindi na siya fight or flight. Hindi na siya party sa fight or flight. Ano ang magdako? Ang imo nga itom sa mata. Okay? So, kailangan magdako ang imo nga itom sa mata. You have pupil, no? Your pupils will enlarge, no? Para makakita ka sang dulom kung diin ka madlagan. Nagpaspas imo heartbeat, nagbalhas ka, pwede nga nag-iririhi ka, no? Pero wala ka nagdakuan pitoy, ha? Nag-iririhi ka lang. Okay? No? Nga may time ka pa maglaway-laway kung gi-hold up ka na. 'Di ba wala man? No? Isipan nyo daw kung gi-hold up ka maglaway-laway ka pa sa nag-hold up sa imo. Hindi man, 'di ba? No? So when you talk about rest and digest, amo to, no? Magutom ka, no? Maglaway-laway ka, no? So you just have to think. You just have to imagine if that is a rest or digest or a fight or flight. Okay? The best example is kung hold up ka. Okay? Yan. Parasympathetic, D division. Okay. Okay? No more neurons are formed after birth. So that's why kasalanan ng mama mo if hindi ka naging matalino, no? Kasi no more neurons are formed after birth. Okay? So the way your mother nurtured you when she is still pregnant matters most. No, maunang uban, no? Kailangan naga-prenatal, naga-vitamins, naga-vitamin B complex, no? Naga ferrous sulfate, folic acid, no? Yung ana, ha? So, kailangan ninyo mag-complete vitamins. If you will become pregnant later on, wag niyong itago. No? Be proud of what you did, okay? Tapos magpa-prenatal ka, okay? Para hindi masayang, no? Bawian na lang gid sa bata mo, okay? Kung wala man natarong ang imo nga brain cells, at least sa bata mo nabawi because nag-folic acid ka, nag-ferrous, at least may tamang desisyon na yung anak mo sa susunod. Okay? Sige. No, amo nang iba, ya, sa magpa-prenatal kamo anong ginabuhat namon? We give you a lot of vitamins. No, ma'am, para ma-bright ang bata mo, ma'am. No, para ma-develop iyang nga nervous system, no? Kung gi-vitamins ka sa mama mo after na, no, hindi na madala, no? Because imagine, no more neurons are formed after birth, but growth and maturation continues for several years. Several years na lang. Okay, kung ga-vitamins ka pa hasta karon para lang na hindi magsakit ang gilid mo, no? Hindi na para ma-bright ka pa. Okay? So, the brain reaches maximum weight as a young adult, and however, we can always go dendrites. Dendrites na lang ang ginag-grow. Okay? Sige, questions, clarifications? No, we have finished 7:06 na. No? So, for the watching group for BSMT 1A, 1B, BSN 1M, and BSRT 2B, you need to hit the like button. Grabe no? YouTuber. You need to hit the like button and you are going to comment, no? You need to comment, no? Anong importante sa ngayong araw na ito? Ang puso or ang utak? Sa ngayong araw, sa ngayong araw. Okay? Anong mas pipiliin mo? No? Ano na lang. Ano mas pipiliin mo makapagpahinga ngayong araw na to? Yung puso or yung utak? Okay? No? Atik-atik ka mo dayon nang utak do kay grabe gyud akong study atik kon. Okay? Wala gani mo nag-study before mo ni adto ani nga klase. No? Ayaw ko atika. Kabalo ko nga karon na pud mo nag-abri sa inyong libro o nag-study kunuhay. No, pero nag-cellphone na sa baba sa camera, ang cellphone ang ginatan-aw nag-Facebook. Okay? So wala gid mo rason kung mabagsak kay ga-lecture po ba ta. No? Sige. So we are going to see each other on next week na because on Friday, deadline lang ng laboratory manual. So, ginawa ko talaga yan. Wala man gid mo exam, no? Pagtanaw nako, wag gid mo nagatanaw sa schedule. Wala man mo exam. It's the deadline lang naman, di ba? Deadline of nervous and cardiovascular. Kasi yung ko to si Queen, anak gid siya nga na exam do sa Friday. No, sila ni masukat. No, siya gid to ni ingon.
Pagtana na pa ko, wala lagi. Sa isip mo, pagka-remember na ko, wala lagi to. Wala gyud di ay. No? Wala lang to natanggal sa BSRT 2B ha. No? Lain po ko ang BSRT 2B lang mag-exam. Okay? Pero it's the deadline of your nervous system and your cardiovascular system on